Isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakad po natin Diyos na buhay. Amen. And before we start sa ating service, pwede po ba tayo mag-form ng circle? And let's pray for our service. Let's pray sa mga kapatid na nakakasama mo ngayong umagang ito. At ibigay natin sa Panginoon ang araw na ito. God bless everyone. Hallelujah, praise the Lord! Come on, Church of God, let's stand and we're going to worship the Lord. Amen! Amen. And who is excited to worship the Lord? Pakitaas nga yung kamay. Amen. Grabe, napakadaming excited magpuri sa Panginoon. At gusto lang sabihin sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito, marami ka mang pinagdaanan ngayong week na to, pero totoo ang pangako niya sa ating lahat. And today, we're going to desire the presence of the Lord. We're going to desire to have a word today. Hindi tayo lalabas ng church na to na wala tayong bit-bit na baon. Amen ba? Amen. And papagamit tayo sa Panginoon. Kaya naman, Father God in heaven, we thank you for this worship, Panginoong Diyos. That we are free to sing hallelujah into your name, God. And now, Lord, we're creating an altar unto your feet. At Lord, maging kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Ang altar na ito, Panginoon Diyos. Na ikaw lamang pupurihan, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang dakila. Ikaw lamang siyang mabuti. Ikaw ang niluwalhati, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, help us to be able, Panginoon, to worship you freely today in truth, Panginoon, in your sanctuary. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Let's continue to dwell in His presence this morning by singing this song to Him. Can you raise your hand? Just to be close to you.
just to be close to you, just to be close to you. It's my desire. Once again, church. Just to be close to you. Come on, receive that. Just to be close to you. Just to be close to you. It's my desire. Make it louder. Just to be close to you. Just to be close to you. Ooh. Just to be close to you. It's my to be close to you. Lift your voice. Just to be close to you. We desire. It's my desire. Make it louder to the Lord. Come on, church. Just to be close to you. Just to be close. Just to be close to you. It's my desire. Come on, lift your voice, church. Just to be close to you. Come on, nadidinig ka ng Panginoon ngayon. Just to be close to you. Just to it's my desire. Lift your hands to the Lord. Come on, church. Just to be close to you. Just to be close to you. Just to be close to you. Is my desire. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We acknowledge your presence, Holy Spirit, and we desire to your move in Jesus' name. Let's do this. Hey, hey. Come on, we're going to dance and we're going to clap our hands to the Lord. Come on. Come on, church, let's sing this. Hey, hey. Nothing excites us like Jesus. Cause in His presence is freedom. All of our sin is forgiven. So we give to Him the highest praise. Come on. It's the greatest feeling. In this moment, you are moving, so we give you praise. Let's do this. Come right now, Holy Spirit, release your power. Though we are hungry for more of you, heaven's open. Come on, church, let's dance. We're in this place that you rush. Let's dance, come on. Come and move again, like a fire within. We will burn, burn, burn. Let's do this, come on. Oh, 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 oh. Come on, church, receive this. Hey.
everybody that's hurting. Here comes the sound of rejoicing. Our happiness is restored. So we give to Him the highest praise. He's the greatest feeling when you feel this way. In this moment, you are moving, so I give you praise. Come right now, put your hands in the air, come on. Release your power, know we are hungry for more of you. Heaven's open, your mercy. Come right now, Holy Spirit, come on. Come right now, Holy Spirit, release your power. Know we are hungry for more of you. Heaven's open, your mercy is you. Is that? It's like a rushing rain. Come and move again, like a fire within. We will burn, burn, burn. Let's jump. 1, 2, 3, go. We raise our hands up. We raise our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus. Nothing will stop us. See your praises. Your Holy Spirit is here. Come on. We raise our hands up. Come on, everyone. We're lifting up the name of Jesus. We do this for the Lord. Come on, church. May tataas ko yan. Stop us singing your praises. Let's go all out. In 1, 2, 3, go. We leave our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus. Hallelujah. Stop us. Sing your praises. Your holy. For the last time. Come on. We raise our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus. Nothing will stop us. Sing your praises. Your Holy Spirit is here. Like a rushing wind. God will move again. Like a fire within. We will burn, burn. Once again, like a rushing wind. Come on, church. Rushing wind. Come and move again. Like a fire within. We will burn, burn, burn. We raise our hands up, come on. We raise our hands up. We raise our hands up. Come on. We raise our hands up. For the last time, let's go all out. 1, 2, 3, go. We raise our hands up. 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 Hallelujah. You worship in this place, Lord. And as we raise our hands to the Lord, we surrender everything to Him. That we are nothing. We are just nothing. But only the Lord will make you able. And it says in His word, John 6:63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. And the Lord says, the words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Come on, receive that once again. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The word that I have spoken to you, they are full of spirit and life. And we are here again, being incapable of things na kaya natin. Pero by doing this kind of worship, nabubuo tayo. Amen, church. Amen. Come on, let's sing this. Can't go back to the beginning.
Raise your hand while doing this for the Lord. Come on, church. But I know here in the middle He is a personal God. And right now, inaabot niya ang kamay na yan. is the So don't hesitate to raise your hand. Come on, church. promise to me. Sing this. Unless you come, will you meet me here? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Meet us here, God. Holy Spirit. As we walk, As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadows, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? come on, the Lord is hearing you right now. Raise your voice. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Make it louder. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough, Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? We declare your name, Jesus. Have your way, Holy Spirit. Not for a minute was I forsaken. Come on, declare it. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Come, Holy place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. Come on, lift your The voice. Lord is in this place. Sing it to the Lord. I'm not enough Come on, sing it, church. unless you come. The Holy Spirit is teaching you to sing. 'Cause all
Come on, declare it to the Lord. Come on, surrender everything to the Lord. Come on. He is hearing you right now. Don't miss out. Raise your hands to the Lord. I'm not enough. I'm not enough unless you God. Kilala ka ng Diyos at siya isang personal na Panginoon. 'Cause all I want by lifting your hands, He is with you wherever you go. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, sing it to the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say Here I that go. you're my God. Staying in the sanctuary of you, Lord. Laying down every old things to you, Lord. We surrender. Come on, make some noise. For to me, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Come on, raise your hand. You're my God. Come on, lift your voices. Hallelujah. You're my God. Adore, come on. Hallelujah. You're my God. Hallelujah. You're my God. Hallelujah. You're my God. Yes, Lord. Hallelujah. You're my God. Hallelujah. Don't stop. Come on, don't stop, church. You're my God. Hallelujah. Sing your praises to the Lord. Come on. Just enjoy His presence. Come on, sing it. Hallelujah. Hallelujah. For the last time. Hallelujah. You're my God. Hallelujah. Yes, truly God. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Napurihin ka, nasambahin ng iyong pangalan, Panginoon, nang kami ay malayong makaawit sa iyong paanan, Panginoong Diyos. Thank you for leading us, Panginoon, sa paanan ni Jesus. At Banal na Espiritu, we still acknowledge your presence. Just say thank you to the Lord. Come on, sing a new song to the Lord. Come on, church, don't stop singing. Come on, hallelujah. Come on, receive that. Enjoy His presence. Come on, church.
Let's sing! Hallelujah, Lord. Lord, thank you for this privilege, Lord, to worship you in truth. Lord, the more na sinusubok kami, Panginoon, ng pagsubok sa buhay, the more na mas nahahayag ang iyong pangalan, Panginoon, sa amin. Salamat, Holy Spirit. Hindi lang basta authority, kundi isang kaibigan na matatakbuhan mo kapag ikaw ay nangangailangan. Totoong iyong salita, Panginoon. You will never leave us nor forsake us. Sa umagang ito, Panginoon, salamat sa assurance that we will never walk in pain, but walking in the overflow of your love, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga tao nagpapagal, Panginoon, from time to time, Panginoon, every Sunday, para lang makita at makilala ka pa, Panginoon, lubusan. At Lord, this morning, hindi mo kami binigo kasi pinaramdam mo sa amin ang iyong yakap. Yakap na ikaw lang ang siya nakakaalam, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Salamat din, Panginoon, sa pagtuturo mo, Panginoon, sa amin. And today, Lord, we still continue to adore your majestic name in the highest praise that we can, Panginoon. Lord, sa iyo ang church na ito. At tanggapin mo nawa, Panginoon, ang altar na ito, Panginoon. Naalay lamang, Panginoon, para sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, we surrender everything to you, Panginoon. We lay down everything to you, into your hands. Holy Spirit, be upon these people. Let them receive the unconditional love of the Lord of Jesus Christ. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Make them feel that they are being heard and validated, Panginoon Diyos. Ikaw ang siyang mahayag sa lugar na ito, Panginoon. Muli namin itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. May we all be seated. God bless us all. Blessed morning, everyone. Praise the Lord. Good to see you once again. At tayo po ay
Nasa second service na po ng Church of God Imus. At ngayon din po ang huling linggo ng ating pong September. Ayan. At next week po next week na po ay October na. Wow. Ang bilis. And then susunod nun, anniversary na po. Ayan. At November, planning naman. At December, maraming Christmas gathering po ang mga kapatiran. So, we are so blessed na we are alive, amen, and blessed and favored that we can still live in this world, sabi nga, and it's all because of the grace of God. So, may purpose si Lord sa ating buhay, amen. So, last Friday ay nangyari po ang ating special ceremony for ordination. Yan po. Yan po ay ginanap sa ating pong Church of God Dasmariñas, sa Gen Bless Sanctuary. At the same time, dun din po kasi ang office ng ating pong national. So siya po, si Pastor Dong, ayan, inordained at wala lang kaming picture pa na iba, pero ito lang po yung nakuha muna natin. So, pero ang ibig pong sabihin niyan, kasi po siya ay nagkaroon ng mga pagsasanay, sinubok po siya, at pinagsulit tungkol sa kanyang kaalaman sa Biblia. At siya naman po ay mataas ang grado sa pagkakapasa po niya tungkol sa kaalaman po sa ating pong salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Pastor Dong. At sa pagbibigay po ng ganitong parangal o seremonya, ibig sabihin na hindi lamang siya sa COG Imus kinikilala din siya ng Church of God World Mission Philippines as a licensed minister. Ibig sabihin, pwede na po siyang mag-preach kahit sa ang Church of God World Mission Philippines. Ayan. At hindi lang po yun, siya rin po ay kinikilala ng Church of God World Missions. Ibig sabihin, kahit na po sa Dubai, sa US, at kung anong pamang saan siya dadalhin, yung pong lisensya niya ay kinikilala po ng buong mundo ng Church of God World Mission. Praise God po. So, at hindi po naging madali kasi lagi pong nag-review yan ng mga panahon na yon. At siyempre po, ang pagtugon sa tawag ay hindi rin po ganun kadali. Ilan po sa mga kasamang inordained, siyempre po, hindi tayo mawawala. Kailangan makapagpa-picture din with Pastor Anthony Velasco in the middle. At hindi na po natin nakunan pa yung iba. But this is just some of the pastors who have been ordained that day. And kaya po, congratulations! Pastor Dong, ayun po sa likod. Sabi ko nga, small but terrible. Yan po. Sabi po sa verse na sinare po sa amin, sa ceremony, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestow favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Yan po ay Psalms 84 verse 11 to 12. At ito rin po yung bahaging binanggit po sa mensahe, sapagkat ang ating pong Diyos ay nagturo tungkol sa favor and tungkol din po sa honor. Ayan. Na kung saan ang Diyos po natin talaga ay nagtatangi na mga lingkod na talagang nabubuhay ng tapat sa Kanya. So, ika nga, hindi ho naman palakasan, but of course, God is pleased na makita ang Kanyang lingkod ay nabubuhay para sa Kanya. So, kaya po, susunod na seremonya po ay sa anniversary na. At ang susunod, prayer and fasting na. At siyempre po, tuloy-tuloy na po ang ating gawain. So, praise God sa buhay po ni Pastor Dong. At kasama po niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod. Nakita po ninyo yung isang singer natin, na song leader din, si Sister Honey Maika Lanoy. Nakita po niya siya kanina. At si Brother Sam David. Pangalan pa lang Biblia na. At si Maika propeta, si Sam propeta rin. So kaya makikita natin mga propeta, mga anak pala nito. So kaya I believe they are a big blessing to this church. Amen? At sa siyempre din po ay
hindi ho naman ito exclusive para sa isang tao. Lahat po tayo ay pwedeng maging lingkod ng Panginoon. At marahil, sana nga, sabi ko, sana marami pa ang tawagin ng Diyos na maging pastor sa church na ito. Sapagkat masyadong malaki yung sasakupin, 500,000 people in the city of Imos. So, the first week of our message, the theme is Walking in the Spirit. At ang una pong tinalakay dito ay Living by the Spirit, wherein we learned na hindi pwedeng, pag ikaw ay living in the Spirit, you are no longer living by yourself. You are depending on the wisdom and strength by surrendering to the Holy Spirit. Ayan. Na siya ang may control sa ating buhay at because of that ay magtatagumpay tayo anumang laban ang haharapin sa buhay na ito. At ang pangalawa ay flowing in the Spirit. Napakahalaga na we are just flowing in the Spirit. Wherever we go, whatever we do, we conduct business, we engage in some kind of relationship, some kind of decision. There are some people na coming to us and we need to be flowing in the Spirit to discern kung ito bang kaharap ko ay totoo, kung ang sinasabi ba niya ay tama, kung ito bang decision ko ay ayon sa kalooban ng Diyos. So napakahalaga nung we are flowing and one of the example na binigay ko po doon ay sa Acts 16, ito po ay tungkol sa isang babae na kung saan ay sumisigaw. It's like commending the apostles. They are the servant of the Most High God. Wow, tama naman. And they are here to share salvation for all. Wow, tama din naman. Pero bakit siya ni-rebuke ni Paul? Bakit nairita siya? Kasi ito palang babaeng ito ay manghuhula. Pambihira, ang manghuhula ay nagpupuri. Okay lang naman yatang magpuri. Kaya lang, alam din ni Paul, yung kasi po yung ginamit na salita doon ay meron siyang spirit of divination. Ang divination sa context of time in that place is python. Kaya baka nakakadinig kayo ng spirit of python na tama naman ang sinasabi, pero meron siyang balak sa'yo. Ayan. So kaya po, pag meron ka, you're flowing in the Spirit, madidiscern mo agad, tama naman siya, pinupuring niya ako, ino-honor niya ako. Tama naman siya, panay magaganda ang sinasabi sa akin. Pero pag nadidiscern po natin, pero itong taong ito may balak. Premise lang yon, façades na yan, para magustuhan mo siya. Para isang araw, tulad ng python, lilingkising ka niya. Kukontrolin ka na niya at gagawin mo na yung gusto niya. So very, very subtle. And that's why it's important to know how to flow in the Spirit kasi marami pong nagkalat na python sa buhay na ito. And ang pangatlo po is bagong buhay sa Espiritu. Ang ibig sabihin, nabubuhay ka na hindi na sa laman. Di po ba? Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, you're now a new creation in Christ. Parang nagkahalo, no? If anyone is in Christ, he is the new creation. The old is gone, the new has come. So, ibig sabihin, wala na yung luma. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nabubuhay na, hindi na sa gusto ng sarili mong laman. Pag ang laman ng nagdesisyon, alam natin, ito yung gusto mo lang. Yung masaya ka kasi dyan. Kasi you're only after sa benefits for yourself and you just wanted to be happy and that's all. Pero hindi gustong maging banal. Hindi gustong maging matuwid. Gusto lang niya maging masaya. So, yun po yung na sinabi na dapat na tayong mabuhay sa Espiritu. Sa bagong buhay na sa Espiritu. Amen? So magmula ngayon ay hindi na ikaw dapat ang nakikita na kumikilos, gumagalaw, nag-iisip, kundi inaalaw mo na ang Holy Spirit to lead you, to control you, to fill you sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. At ngayon po sa huling araw o sa huling linggo ng ating tema, Walking in the Spirit, ay glow naman in the Spirit. Wow! Paganda ng paganda yung aking font. Nag-glow na siya. At para mag-glow ito, kailangan nating i-activate yung gifts. Alam mo ba na ikaw ay gifted? Kasi po, ang napapanood lang nating gifted child sa Promil, yung mga batang magagaling.
Pero ikaw din naman ay magaling. Ayan. Pero may kilala akong pastor na magaling. Si Pastor Magaling. Ayun, Pastor Magaling, kung nanonood ka man. Pero sabi niya, hindi niya akalain may mas magaling pa sa kanya. Kasi meron siyang namit na pastor, ang apelido, Buong Galing. Ayun, so kaya napasama pa sa kwento. Anyway, so may gift ka. And basahin natin ang ating konteksto or ang ating text sa 1 Corinthians 12. Now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. And verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. In verse 7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge, by means of the same Spirit. And verse 9, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by that one Spirit. And verse 10, to another, miraculous powers, to another, prophecy, to another, distinguishing between spirits. Yung po yung you're just flowing. You can just distinguish if this is from the Lord, you know, and if this is the truth, if this is not a scheme, if this is what the Lord wanted you to have. So yung po yung, ang halaga talaga nung, ito siguro yung gift na kailangan nating hingin. Kasi maraming scammer, ano po, pati sa telepono, na-scam po tayo. So kailangan natin ito talaga, ano? And another is speaking in different kind of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. In the context of this, in the New Testament, ang kalakaran sa iglesia, pag may nag-speaking in tongues, kailangan may mag-interpret. Pag walang nag-interpret, siya lang ang na-edify. Pag may nag-interpret, na-edify tayong lahat. Ibig sabihin, lahat tayo na nakinabang, na palakas tayong lahat. At meron, kaya nga sabi ni Paul, mas mabuti pa magsalita ka lang ng naiintindihan ng lahat para mabless ang lahat. But anyway, yun po yung isang bahagi na ginagawa natin. And most of the time, probably, we are ministering to ourselves and probably we are interceding and probably may kilos ang Espiritu na ang church ay may nagaganap sa church. And then, saan na ba tayo? Nandiyan pa rin pala ako. Hindi pala lumipat. Okay. And to still another, the interpretation of tongues, and all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Tayo po muna yung manalangin, Panginoon. Salamat. May gift ang bawat isa, kaloob. As your children who believes in you and receive you as Lord and Savior, salamat. Meron kaming gift. At walang isa man na nalagpasan mo, Panginoon. And so today, just help us to be able to understand, to be able to discover, and to desire, and be able, O God, to use and activate that gift for glory and honor, for the building up of your church, O God, and for the advancement of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngayon lamang po gusto nating i-welcome, baka po may first timer na ngayon lang siya naka-attend sa ating pong worship service sa Imus. Meron po bang first time banda rito sa kaliwa ko? Wala. Tayo pong lahat ay, ayun, meron po doon sa likod. Meron pa po ba? Ayun, sige po. Tayo po tumayo, yung pong mga first timer po, pwede po ipagpipray lang namin kayo. Yung mga ngayon lang nakadalo sa ating gawain, we just want to pray for you. Salamat po, kapatid. So, tayo po yung manalangin. Panginoon, we thank you for these precious souls and they are here. It's not because of themselves, but because of your prompting, Holy Spirit. Because you have something good, something great is going to happen in their lives and they're gonna hear it today through the message. May you just touch their hearts and bless their lives. And we entrust them to you, whatever it is that they have in their hearts, praying, O Lord God, and requesting, O Lord, na ito'y tugunan mo, Panginoon.
at talagang maranasan nila ang buhay na Diyos sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome. Welcome po sa inyo. Ayan. So, una po sa binasa po natin ay mayroon po yung principles of truth sa ating binasa with regards to spiritual gifts. So, una po sa verse 1, makikita natin ang sabi, I do not want you to be uninformed. Ito'y isang bagay na kailangan na talagang malaman ng isang Kristiyano. Okay? And ito ay dapat mangyari in a balanced way. Which ibig sabihin, hindi magulo, may harmony, and would result not only to individual but corporate growth, corporate spiritual growth and maturity. So ibig sabihin, this gift is really important. Kasi dito po nangyayari yung paglago mo, paglago natin. As a church, as a person, as a Christian, as a leader, as a worker, because of this gift, diyan po tayo lumalago. Kaya importante na ito ay malaman natin at matanggap po natin. And then another one na principle para po sa spiritual gifts is that before, pagan po tayo. Masakit mang pakinggan sa tenga, pagano. Ba't naman pagano pa? Wala bang ibang salita? Sa ibang salita, hentil. Ang pagano at hentil ay sumasamba, sabi nga rito, somehow, you were influenced and led astray to mute idols. Yun po yung ibig sabihin ng pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, ang pagsamba ay pag-aalay ng bulaklak, pagsisindi ng kandila, pagyukod, pagluhod, pagdadasal sa harap ng isang ribulto. Ang tawag po doon ay mga hentil sapagkat ang kanilang dinadasalan ay isang replika lamang, isang imahen, hindi ang totoong Diyos, na kung saan, pangalawa, dami ko ng bote rito, brother, thank you. Love na love talaga. And electric pan, ayun. So, yun po yung mahalaga na maintindihan po natin. Because by nature, Filipinos, bago po man tayo matuklasan ng mga Kastila, tayo po ay mga pagano talaga. Tayo po ay may paniniwalang animistic. Ang ibig sabihin, tayo po ay hindi mga animal, pero tayo po ay namamangha at nabibighani sa isang napakalaki at napaka-majestic na punong kahoy at dahil sa kanyang kagandahan ay sinasamba yung puno. Sinasamba ang bundok. Sinasamba ang ilog na napakaganda na misteryoso. At kung ano pang mga makakapangyarihang bagay sa tingin nila ay ganun po yung tinatawag natin na nung panahon na tayo po ay mga pagano. Ano po? So, kaya lang kung hanggang ngayon ginagawa pa rin natin to, pagano pa rin. Ano po? So, kaya makikita natin ang isa sa mga dinatnan po dito ng mga Kastila ay may mga anito ang Pilipino. Alam niyo po ba yon? May anito ang Pilipino. Dati may anito dyan sa Pasay. Mga lalaki dyan, ha? Alam niyo yun. And born again si may-ari. Hindi na po niya ginawang ganon, ano? So talaga naman, si Lord, ibang klase. Pero yung anito na to, nung dumating na si Kastila at mga Romano, Katoliko, ay magaling po sila sa apologia o sa pag-eebanghelismo o pagko-convert. Magaling po sila doon. Ang approach po nila, sinabi nila, ay, yung anito na yan sa bayan ninyo, yaan si San Pedro. May pangalan pala si Anito, San Pedro. O magbula ngayon, ang anito nyo, si San Pedro na. At sa bayan na ito, si San Mateo. Sa bayan na ito, si San Nicolas. Ito naman, si Nana Pilar o kung anumang pangalan ng bayan. Kaya napansinin po ninyo, mga bayan, taga saan ka? Taga San Jose. Ayan. Di ba? Mga anito na pinalitan ng pangalan ng mga apostles, o mga Christian martyrs. Yan po yung nangyari. Kaya hindi po napaghiwalay. Mukha lang totoo. Ang tawag po doon ay syncretism. Pinaghalo ang tama at mali. Tama po.
Yun na lang po sa dictionary. Ang ibig sabihin ay tama namang magdasal, pero anong dasal? Ano po? So, ganun po yung mga naituro. At sinasabi ni Paul, dati kayong ganyan. Amen. Dati po tayong ganyan, pero ngayon ang sinasamba na natin ay ang buhay na Diyos. Kaya nga dito, ang sabi, yan kasi ay you've been influenced, you've been led astray, malay ko ba, tinuro ng nanay ko yan. Sabi ng lolo ko, yan talaga. Yan ang inabutan nilang katuruan. Siyempre, yayakapin na lang po natin yan, di ba? So hanggang sa ngayon, nang na-born again tayo, nalaman natin ang salita ng Diyos, ay pagano pala yun? Sapagkat ang mga taong Kristiyano ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang malaking kaibahan. Amen po. Ayan. So kaya po, sa mga sumunod na verses, ito pong kasing, didiin ko lang ng konti, Kasi nga, ang logic po dito, o common sense dito, pansinin nyo, may mata pero hindi ka nakikita niyan. May tenga pero hindi makadinig yan. May bibig pero hindi ka mababalaan yan. May kamay pero hindi ka matulungan. May paa, hindi ka mabuhat. Nandun lang siya. Kaya pag nasunog ang bahay mo, iligtas mo siya, hindi ka ang ililigtas niya. Di ba? So doon po yung isang parang practical at common sense na paliwanag na yun po, materials na ginamit doon ay gawa ng Diyos. Sino po ang lumikha ng punong kahoy? Ang Diyos. Sino po ang lumikha ng bato? Ang Diyos. Sino po ang lumikha ng mga jade? Ang Diyos. Sino po ang lumikha ng mga bagay sa mundo? Ang Diyos. Kaya nga sabi po ni Jeremiah at ni Ezekiel at ng mga propeta, yung nilikha ng Diyos, hinubugang anyong tao at sinamba. Siyempre nga naman ang may-ari ang gumawa, ano naman anak yan? Nakaka-insulto naman sa akin, iyang-iya naman ako sa iyo. Yung ginawa ko pa ang iyong sinamba. Ako na lang, ako yung gumawa, di ba? Parang gano'n. So, anyway, sabi ni Paul, dati kayong ganyan. Walang relasyon sa Panginoon na buhay. And dito po sa Principles of Truth, there are different kinds of gifts na binanggit po dito, but the same Spirit na nagdi-distribute, okay? And different kinds of service, but the same Lord. And different kinds of working, pero ang Lord po ang at work. So may mga gifts na available, pero hindi ikaw ang pinanggalingan. Ang namimigay po ay ang Espiritu Santo. Alright? At sa paglilingkod po natin, iisa lang ang pinaglilingkuran natin. Wala pong ibang Lord na pinaglilingkuran natin. At sa lahat ng trabahong ginagawa natin, yun po ay sa Panginoon lahat. Amen. God at work. So you're doing this as if God is at work. Sa lahat ng ginagawa natin. So, and then, kaya nga, yung Holy Spirit, ang siyang nagbibigay po ng lahat ng gifts, necessary para ang church o ang gawain ng isang local church ay ma-accomplish. So without the gifts, we will never accomplish. Kaya po yung sinasabing, without you, Lord, we cannot do anything. Without the gifts, we cannot do anything. Tayo ay isang organisasyon lamang. Tayo ay isang samahan lamang. Tayo ay isang parang fraternity lamang. In verse 5, a believer's gift may differ in degree and effectiveness and the way he exercises it from another believer having the same gift. So, tayo po ay dapat wag po nating kainggitan ang mga kapatid natin na tila baga, napakagaling naman ng kanilang gift. Parehas lang naman kaming kumakanta. Pero bakit mas maganda yung kanta niya? Parehas lang naman kami nagtuturo. Pero bakit parang mas maraming gising kesa sa akin? Pag ako maraming tulog, sa kanya maraming gising. So napag-aaralan naman po lahat yun. But anyway, so iba-ibang degree, iba-ibang effectiveness, kung paano mo ito isinasagawa, at hindi po natin ito dapat na kainggitan. Kasi iisa lang ang pinanggalingan. May mga paraan lamang para mapag-igi mo yung gift na binigay sa'yo. So, kaya nga, ito po isang bagay na wala pong inggitan. Wala pong paligsahan dito. Walang competition po dito. Tayo pong lahat ay nagtatrabaho, naglilingkod para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. And then in verse 7, every believer
Now, sabi po rito, verse 7, yan, every believer, meron po siyang gift, okay, the manifestation of the Spirit, at ang purpose is for the common good. Ibinigay sa iyo ang gift para mapabuti ang bawat isa, para mapalakas ang bawat isa, para mabuo ang Church of God. Yun po yung dahilan nun. Kaya nga, unless we discover it, unless we desire and develop the gifts freely given to us by the Holy Spirit, a Christian will never glow in the Spirit. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka. Umiinom ka ba ng Promil? Hindi po kasama yung commercial. Ano po? Alright, so kaya nga, dapat natin palang ma-discover, dapat pala nating ma-desire, at dapat pala natin itong i-develop para mag-glow sa atin ang gift na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya po yung katabi mo na yan, hindi natin alam. Baka yan pala pastor. Nagtatago lang. Baka yan pala yung magaling na leader, ayaw lang ma-involve. Baka marami na siyang tama. Pastor, kasi panay sibat na inabot ko. Ayoko na muna. At baka ikaw naman ay isang magaling na Bible study leader, magaling na teacher, ikaw pala evangelist, ikaw nanahimik na. So for whatever reason, pero hindi ka nag-glow. May commercial pa yung go, grow, glow. So, sayang ang gift kung hindi mo ginagamit kasi nasa iyo, dala-dala mo. Dapat daw itong mag-glow. Ayan. So kaya nga, una, we have to discover. Ano ba yun? Ano bang meron na binigay ang Lord sa akin? Definitely, merong binigay sa iyo ang Lord. Yung iba po, alam ko na kasi nakikita ko, Bible study sila, nagli-lead sila, nakikita ko na yung gift nila. Pero yung iba sa atin, baka nandyan na, hindi mo pa nahahalata. So kaya nga, we ought to examine, we ought to determine, na po, kailangan nating ma-discover. At bakit nga ba kailangan ma-discover? Siyempre, to know the gifts. Amen. At magamit mo. And to take steps para i-develop mo. And to set priorities for the gifts to be used productively. Bigyan mo ng panahon. Pahalagahan mo. Unahin mo yan. Baka magaling ka magpiano. Pambihira. Yan wala yung piano. Ano po? Ewan ko kung ano nangyari sa pianista. But anyway, kulang. Ano po? Baka kayo naman ay may tinatagong gift. Kailangan mo lang hasa-hasain, di ba? Baka medyo kinalawang-kalawang lang. Nag-uusap na po kami ng worship department. Mag-train na lang muna tayo. Ano po? Para na sa ganun, makita natin, baka kinalawang lang. Pag-practicein natin, baka lumabas uli yung ning-ning. Ano po? And baka naman may magaling mag-trompeta dyan. Ano po? O mag-violin. Pambihira. Ganda siguro may violin. Parang diliit na yung stage. Kung may violin pa, may trompeta pa. Ano pa ba? So, kompleto na. Pambihira. So, babalik na rin na natin yung stage. Dito na. Iibain na natin yan para marami pang madalang kaluluwa. Amen. So, and for satisfaction, that we are contributing something for the church. Wow. You are part of the overall effort, sabi nga. That when this church is built up, when this church is established, when this church has won many souls for the Lord Jesus Christ, when this church has grown so much, kasi ginamit mo yung gift na binigay ng Diyos sa'yo for the advancement of His kingdom. Kaya po kailangan i-discover na natin yan. Ayo, discovering the gifts, the different gifts. Tingnan po muna natin yung different gifts. Una po, mayroon pong tinatawag na motivational gifts. Yung exhortation, parang ako ay nagpapalakas ng loob, nag-exhort ako ng Word of God, nag-inspire ako. And serving, siyempre tayo po ay part of the motivation is that we are serving. Natutuwa tayo na may naglilinis, may natutuwa tayo na may tumutulong sa atin, may nagmamaneho sa atin. Yun, yung every Sunday, silang caster boy. Nagdadrive siya every Sunday po yan. 2 balik ba? Okay, at pagka binaha, sabi ko, pagbaha na, puntahan mo na sa bahay.
Serving. And you know, a person na natrap sa bahay niya, gusto niyang sumamba, sinundo mo, pambihira, door to door, motivation. Tama? And all other kind of serving na motivate po ang mga tao kasi dito ang mga tao, ang babait naman. Amen? Tingnan mo nga katabi mo, ang babait ng mga tao dito. Ano po? So, medyo tatawid, matanda na, eto na agad si Marshall o kaya si Asher, pambihira, tatawid ko na po kayo, nanay. Ayan. So, kasi yung si nanay masaya, na-motivate siya. Na lagi na lang siyang tatawid kasi may tagatawid. Ano po? Or, yung mga dadating na sasakyan, andiyan ang mga marshal, nakangiti, tuturuan ka kung saan ka pupunta. Kung hindi mo na kayang i-drive, siya na magdadrive, pambihira. Serving. And people, when you serve one another, it motivates us. Teaching, siyempre, pag nagtuturo, may motivation. And encouragement, lalo na. Yung taong lungkot na lungkot, hinang-hina na ang loob, kinausap mo lang, biglang sumaya, biglang lumakas na ang loob, handa na siyang mabuhay uli for the Lord Jesus Christ, na-encourage. Wow. Wag lang sana yung yung nalulungkot na nga, wala na siyang ganang mabuhay pa, at nung makausap mo, biglang nagpakamatay na, naku, wag namang ganon. Ano po? Galit nung pumasok, lumabas, nagwawala na. Hindi po ganon. Ano po? And leadership, giving, yan po. That is one of the way to motivate. We don't know the people, when you give something to them, hindi mo alam na may pangangailangan pala. Ginamit ka ng Lord. So, hindi mo namalayan, you have motivated them so much. Amen. And of course, by giving, we motivate a lot of hearts, a lot of people. Kasi natutuwa po sila na parang ang tingin nila na alala ako ng Diyos, ginamit ka. Amen? And the leadership, of course, is motivational para ikaw ay ma-develop, para ikaw ay makapaglingkod. And showing mercy is part of motivational gifts. Kaya kung siya masyadong maawain, alam mo na kung anong gift niya. Motivational po yan. At ang pangalawa po na grupo ng gifts ay equipping gifts. Ephesians 4:11. Andiyan si Apostle na kung saan ang trabaho po niya ay padadala po natin siya sa isang isla. Wala pong born again doon. Isang araw may mga born again na, may mga Bible studies na, meron ng mga leadership training, meron ng worship service, meron ng children's ministry, meron ng mga school, ayan, at nanganak na po siya doon sa isla. Nakapag-establish na siya at dumami na ang churches. So, may pagka-apostle po ang tawag dyan. At ang sa ngayon, sa modern na isa pang pagiging apostle ay ikaw ay namamahala ng napakaraming simbahan. Tulad po ni Pastor Anthony. So, siyempre, hindi papayag yun na tawagin siyang apostol at baka magsuot na siya ng puting-puti na may tungkod. But anyway, pero yan po yung isang nature ng trabaho nila. And prophets, of course, sila po yung karaniwang nangangaral at nagsasalita ng mga propesiya. Pero ang sabi niya, ang Word of God is written by the prophets. Ano po? Kaya pag sinilita mo ang sinilita ng propesiya, ay para ka na rin nagpo-prophesy, reading and mentioning the Word of God. Evangelist, ito po yung mga taong mahilig mag-evangelize. Makatabi mo lang sa upuan, talagang kukwentuhan ka na niya tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Na yan ay pag inassign mo sa isang barangay, lahat ng tao doon maboborn again. Pambihira. No? Na siya po ay wag ka lang mapatabi, maboborn again ka. Yan. Sabi nga, tumingin ka lang, share na kita. Parang mga ganon, di ba? So, yan sila evangelist. Pastor, yan. Yan po ay namamahala ng iglesia. Siya po ang pinaka-under shepherd at kung saan ay sinisiguradong naaalagaan ang lahat ng tupa, lumalago ang mga tupa at sila po ay nararating nila ang kanilang calling na dapat nilang ipaglingkod sa Panginoon. So, and so on and so forth. At ngayon po, meron po tayong tinatawag na succession. Ibig sabihin ng succession, nagsisimula po yan sa winning. Ibig sabihin parang bata, inaayos mo pa, inaalagaan, winning po yun, siguro na edad 20s, gano'n. Sabing gano'n, pag 25 above, sila na po yung mga learner, natututo, nag-aaral, lahat ng seminar, pupuntahan, lahat ng training, pupuntahan, they are being equipped, they're being trained, they're learning a lot of things, and hindi po sila napapagod.
gumawa ng assignment, magpuyat, mag-review. At yung sumunod po, yung 30s, sila naman yung mga warrior, lusob ng lusob. Yan. Gusto na nilang gamitin yung napag-aralan nila. Umaapoy talaga naman. Sila po yung gagawa ng mga gawain. Hindi po sila napapagod. At yung sumunod po, yung 40 years old, sila po yung mga king. Sila po yung magsasabi sa mga warrior, sandali lang. Huwag naman kayong sugod ng sugod. Wala nga kayong plano eh. Magplano muna tayo. Ano ba yung sasakupin natin, etc. At pamamahalaan po niya yan. And then, siyempre po, yung huli, yung wise. 50 above. Kami po ay 60 above. Ang tawag po sa amin ay wais. Kasi hindi na ho kayang mag-legwork. Ayan, hindi na ho kayang mag-overtime sa kapihan ng umagahan. Hindi na ho kaya ng mga biyaheng malalayo na, ewan ko lang sa iba. Yung iba kasi 60, parang Pero siyempre, ibig ko lang sabihin, as you age, pabawas na yung kakayanan mo physically, pero ang isip mo grabe pa rin, gumagana pa rin yan. So, kaya makikinabang lang si Hari, makikinabang lang si Warrior, makikinabang lang itong si Learner, at of course, si Win, yung Winnie natin. No? So, kaya, ibig sabihin din, panahon na para marami pang i-raise up na pastor si Lord sa church na ito. Amen po ba yun? Nadinig ni Lord yun. Nag-amen sila, Lord. Nadinig nyo, ha? Alam niyo kung sino nag-amen, ha? At teacher, kailangan natin ng maraming teacher, Sunday school teacher, CLDP teacher, children's teacher, Bible study teacher, seminar teacher, trainer teacher, etc. So, kailangan po natin, kasi hindi naman lahat ng teacher na nandyan, na nakikita ninyo, mananatiling teacher, kasi isang araw, baka sila din na evangelist na, baka missionary na yung iba, baka yung iba ay, naiba na po ang calling nila. So, kailangan po laging ready po tayo na magturo. At ang huling grupo ay ang manifestation gifts. So, hindi siya motivational, pero may effect siyang motivation. Hindi rin siya isang equipping, pero siya po yung nagaganap. Kaya nga manifest. Manifest, sabi ng iba, manifest. Hindi po, manifest. Ibig sabihin, ay nararamdaman ang presensya ng Panginoon Diyos through these gifts. Halimbawa, word of knowledge. Nagpa-counsel sa'yo. Tapos nagulat siya nung sinabi mong, alam mo, sister, meron ka bang lalaking kinakatagpo? Ayan, parang gano'n. Ang pangalan ba niya ay ganito? Uy, isang detalyado na. Doon ba kayo lagi nagkikita? Pambira, word of knowledge na po yun. Sobra na po yun. Matutulala na lang sa iyo yung babae, di ba? Pero hindi naman lagi eksakto. May mga knowledge lang na gustong ipaabot sa taong ito para magkaroon siya ng sense na may Diyos at buhay ang Diyos at concern ng Diyos sa iyo at gusto kanyang itama mo na ang buhay mo. And so the word of knowledge suddenly will be activated. Wisdom, faith, healing, miracles. Yung miracles po, kaya hindi naman kasi lahat pagka nag-lay hands ay mahi-healed. Hindi rin naman lahat ng ministries ay may miracles. Ano po? Prophecy, discerning spirits, speaking tongues, interpretation of tongues. So lahat ng itong manifestation gifts, it happens simultaneously. Pwede ngayon, nagsasalita ako, biglang nag-prophesy ako. Pwedeng maya-maya, nag-lay hands tayo, biglang mayroong word of knowledge. Pwedeng may nag-speaking tongues, in-interpret. It just happened. Pero ito mong lahat ng ito, sa ating po na pag-aralan o nabasa, ang Lord ang nagbibigay. Hindi po lahat meron yan. Alam kasi ng Lord ang kakayanan mo. Pwede kasing dahil ginamit ka niya mightily, lumaki ang ulo, nagkasala ka pa. So kaya si Lord ay inihahanda pa ang ating puso madalas para sa ibibigay niyang gift sa atin dahil nakikita niya na hindi ka pa ready na ibigay lahat ng luwalhati sa Kanya. So, kaya nga, kailangan natin makita yung purpose. Why? Bakit ba ako binibigyan ng Lord ng gift na ito? So sa 1 Corinthians 12 verse 7, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Ayan. So, yung po pala ang dahilan, kaya ka may gift na ibinibigay sa'yo, like encouragement, para yung nadidiscourage mong brother, ma-encourage mo.
Kaya ka pala binibigyan ng gift ng mga pastors para tuloy-tuloy na may pastor po sa ating church. Amen. Kaya pala meron po manifestations gift katulad ng healing para yung mga nangangailangan ng kagalingan, gumagaling po. Pero hindi lahat po ay gift of healing. Ano po, kundi patatawag na po tayo ng DOH at bibigyan tayo ng opisina doon kasi may gift of healing tayong lahat. Ano po? At hindi naman tayo lahat ay gift of miracle working. Baka ipatawag naman tayo ng mga sementeryo, yung mga patay, buhayin natin, ganyan. So anyway, ito po ay for the edification of the church, for the building up of the church. Amen. Para ang church lalong tumibay, lalong maniwala, lalong bumaon sa paniniwala sa ating Diyos. So the manifestation gives. So kaya it is para tulungan natin ang bawat isang lumakas, lumago, tumibay sa Panginoon. So kaya nga, the whole body profits. Kaya yung mga gifts na dumadating, it is for the profit of the church. Ano po? Para sa kapakinabangan ng iglesia. And all parts, tulad din ng katawan ng tao na kung saan may purpose po ang lahat, di po ba? Yung pilikmata, napakaliit lang yan. Pag naubos yan, lagi ka na lang luluha. Dahil nababasa lagi ng tubig. Ano po? So, yung ating mga hindi liit, maliit man yan, sabi nga, pero ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Di po ba? Isang ipin lang sumakit sa'yo, nako, buong katawan mo na, hindi mo na maintindihan. Di ba? So, bawat bahagi ng katawan na ito ay mahalaga. And so, just like the human body, ang purpose nito, ng spiritual gift is to build up and perfect the church. Amen. So kaya maging dapat maliwanag ito sa atin, binigyan ka ng gift para tumulong ka sa church, hindi para itago at sarilinin, kaya ay gamitin mo para sa iyong pansariling kagustuhan o profit. Ano po? And then, next is to manifest the God's presence in the body of Christ on earth. When spiritual gifts are active, it is another indication of the presence of God, that the Holy Spirit in the church. So pag nakikita natin yung mga miracles, nakikita natin yung mga healing, nakikita natin yung faith, wow, grabbing faith. Hindi natatakot. Nasabi niya, bibili natin tong building na to. Oy, Pastor, 300 million po ito eh. Bibili natin to, deficit pa nga po tayo eh. So kasi nakatingin tayo sa kayang gawin ng tao. Pero pag umiral po at nag-activate po yung faith na yon, hindi po yun tatantanan at may ginagawa ang Diyos, ginagabayan din naman niya yung tao na yan. Hindi naman siya mapapauwi sa isang hyper faith. Ang hyper faith po ay may hawak akong 1,000,000. Kaya bang hawakan yung 1,000,000? Hindi ko alam. Ano? Kaya siguro mga ganyan ka. Kasi pag 100 yata ganyan. 10 ganon, mga ganon. May hawak akong 1,000,000, hindi ako maho-hold up. Lalakad ako sa Quiapo, hindi ako maho-hold up, dala-dala ko yung pera na. Hyper faith po yun. Baka hindi ka pa nakakahakbang, wala na yung pera mo. So, nai-insulto naman ang ating Panginoon sa gagawin natin ganon. So, ang pananampalataya po ay itinatanim ng Diyos sa puso. Ito'y isa ring gift na pwede naman nating mapasa atin. Okay? So, pero the bottom line, why God has given us this gift is for the body. Para ma-encourage ang bawat isa. Para maranasan natin na may Diyos nga. Buhay nga ang Diyos. So we desire for that. Kaya nga, we have to desire. Kung yung pala yun, we have to desire for it. Kung yung pala ay magpapalakas, yung pala ay lalong gaganahan ng tao maglingkod sa Diyos, lalong titibay sa pananampalataya, I have to desire for that gift. Amen. Hello. Kasi minsan, ang dating lang natin, hindi naman ako na-bless sa church na to. Makaalis na nga lang. Ilang lipat ka na, hindi mo pa rin mahanap. Kasi ikaw pala yung gagamitin. Hindi mo lang dinidesire. Kung nakita mong medyo malamig, medyo kulang, medyo malamya, meron kang gift. Nakikita niya kasi yung kulang. Alam mo yung hinahanap mo. Pero ikaw pala ang gagamitin. So ang kailangan mong gawin, i-desire natin ito to what? To receive the gifts. Ano kayang gift yun? Sabi nga sa 1 Corinthians 12:31, so you should earnestly desire the most helpful gifts. But now let me show you a way of life that is best of all. Ano ba yung nakikita mong pangangailangan?
Marunong ka palang kumanta. Ang daming ina-announce dito, bakit hindi mo subukan? By the way, ngayon po ay magkakaroon po muna tayo din ng mga training. Parang Bible school, ite-train ka para matuto kang kumanta. Yan. Matuto kang tumugtog. Ayan. Matuto kang mag-minister. So, kumbaga, isang worker, may workers 101. So, tuturuan ka muna para malaman mo kung paano ang gagawin mo sa ministry. So, desire the most helpful gifts. Hindi panay puna. Alam mo, senyalis kasi nang ikaw'y nakakapuna, ibig sabihin, may naiintindihan ka na hindi naiintindihan. Pero ikaw, naiintindihan mo, kaya lang iiwan mo. Hahanapin mo sa iba na meron na. Ibig sabihin, iniiwasan mo na magamit ka ng Diyos. Kaya ka nga nilagay ng Diyos dito kasi alam ng Diyos, may gift kang ganon. Ikaw lang yung may ganon. Kaya, earnestly, ano ba yung makakatulong sa church na to? Hindi mo alam, magaling ka pala magplano, magaling ka pala mag-organize, magaling ka pala sa mga bata, magaling ka pala sa youth, magaling ka pala sa ministry, magaling ka pala sa preaching. Alam mo, may gift ka, kaya lang, gusto ko makinig lang eh. Pag hindi na-meet yung standard ko, alis. Ayan, parang gano'n. Ikaw pala yung gagamitin. Amen? Tahimik ang lahat. So, tingnan natin, every believer should go to the Lord in prayer. Lord, parang gusto kong tumulong. Parang kulang sila sa ganitong bagay. I pray for the gift. Na ako po ay mapansin, na ako po naman ay matanggap, na ako po naman ay magamit. Gusto ko po maging bahagi na when this church has grown, when this church is established, when this church has expanded, bahagi ako nun, Lord. Amen. Bago man ako mamatay, may legacy ako, Lord. Pwedeng pangalawa, desiring the gifts, enabled to connect to the Holy Spirit, and desiring that the Holy Spirit will pour out these gifts to be used for kingdom cause. So ito ay pwede mong talagang mahingi, and sa pagdidesire mo na ito, ng gifts na ito, ay diyan nagsisimula yung nakokonekta ka sa Holy Spirit. Nagiging, parang suddenly naging close kayo ni Holy Spirit. Kasi nagsimula sa burden. Yung kasing gift mo, naramdaman niya yung need. And so, nababurden ka. Kaya lang dahil parang napoprostrate ka, nagbe-verbalize ka na lang ng frustrations mo sa halip na hingin mo sa Lord yung activation of that gift. At kapag tayo po ay nagdi-desire na, nakakonekta na tayo sa Holy Spirit, lumilinaw na sa atin ng lahat kung ano ba itong gift ang naibibigay sa iyo at ano yung gift na i-activate niya sa iyo para ma-bless mo ang church na pinagdalan sa iyo ng Diyos. Amen? And ang next po is after receiving it, we must cooperate sa leading ng Holy Spirit kung paano, kung saan gusto niyang gamitin ang gift. Sa children's ba yan? Sa youth ba yan? Sa organization ba yan? Sa finance ba yan? Sa administration ba yan? Sa worship ba yan? Sa relationship ba yan? Ang dami nating ministry. Actually, 5 lang sinama ang ating pong major ministries: worship, outreach, relationship, discipleship, administration. So baka ikaw ay doon ka sa outreach department. Kasi yung outreach department, 10 leader po ang tinatayo po natin dyan. And as of this time, kulang na kulang po sila na tumayo ang 10 leader na ito. Baka meron kang kakayanan na tumulong po doon sa outreach, sa evangelism, sa planning, sa organization. O baka naman may gift ka na lahat ng hawakan mo ay pinagpapahala. Ano po? May ganun, ano? Na ikaw gagamitin ng Lord through your business. Probably you're so gifted in doing business. So pwede kang magamit to support the ministries. And so lahat ng ito, pwede mong hilingin sa Lord. Ako po ba ang gagamitin mo, Lord? Kasi parang napansin ko lahat ng ginagawa ko, pinagpapala mo ko eh. So I wanted to be used of you, Lord, kung ano man po makakatulong para ang church na ito ay tumayo. Ang church na ito, magawa niya yung dapat niyang gawin. And so i-activate ng Lord yon. At yun nga po, dahil lalo na tayong nakakonekta na sa ating Panginoon. Sabi nga, so you should earnestly desire the most helpful gifts. But now, let me show you a way of life that is best of all. Ano ba yung pinaka-the best na dapat nating ipakita o gustong ipakita ni Paul?
Ano po ba itong way of life that is best of all? I believe ito po yung love. Because the only motivation behind the exercise of any gift is love. Hindi sama ng loob. Amen? Hindi tampo, hindi galit, hindi hinanakit. Kaya mo gagawin ito kasi nagmamahal ka. At dahil nagmamahal ka, lahat ng gift na ito ipapaunawa ng Diyos sa iyo. Baka magkasabay-sabay pa ang manifestations of gift at ang motivational gifts at pati po ang equipping gifts ay maibigay na rin sa iyo. Kasi punong-puno ka ng pagmamahal. Amen? Kamusta ang puso? Tingnan ang puso. Pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, pag-ibig daw. Ayan. Pwede kasi maglingkod ka pero galit ka. Di ba? Pwedeng nagdadrive ka, galit ka. Nag-aayos ka ng upuan, galit ka. Kausap mo ang kapatiran, hindi maayos. Pero naglilingkod. At lahat ng gagawin mo, hindi maayos kasi wala yung pag-ibig. Pero gifted, ang galing. Pag gumawa, ang galing. Pero wala lang pag-ibig. Ayun. Meron bang ganon? Tingnan natin sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 13. Ang sabi rito, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong and a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sayang naman ang kagalingan sa pagsasalita ng ibang wika. Wala naman palang pag-ibig. Sayang naman, sabi nga nun, dahil ito'y parang pompyang. Alam mo yung pompyang, yung maingay ka lang? Wala kaming ma-feel. Di ba? Hindi namin ma-feel yung sinasabi mo. Ayan. May prophecy ka nga. Ang galing mo naman ng mga misteryo na nahuhulaan mo o na nare-reveal sa'yo, pambihira. Yung knowledge na sa'yo. Grabe yung faith mo, can move mountains, pambihira. Ano? Wala daw pag-ibig, wala daw po yun. Wala ka. Parang, I am nothing. Wala pala yun. So, kung akala natin ay sikat na tayo dahil grabe yung kapangyarihan, grabe yung manifestations of miracles, walang pag-ibig. Pwede pala yun, ano? And verse 3, if I give all I possess to the poor, naku, pambihira, eto na. Lahat ng kayamanan ko, sa mahirap na, ayan. At lahat ng itong katawan ko, sige, pahihirapan ko to para makatulong ako sa aking kapwa. Pero pag ginawa mo pala to ng walang pag-ibig, wala kang mapapala. Sayang lang. Kaya nga, ang sabi, ito kasi ang pag-ibig. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Bakit po ito nakasulat sa Bible? Bakit nakasama ang statement na to, ang verses na to? Kasi nung sinulat ito ni Paul, chapter 13 kasi ito, nauna po yung chapter 12. Panay gifts po yun. At ang chapter 14, panay po yun mga prophecy, mga manifestations of gifts, panay miracles po yun, panay power po yun. Kaya lang, yung gitna, 13, kaya 12, 13, 14, yung gitna, paalaala ni Paul, mag-operate ka sa pag-ibig. Or else, sayang lang lahat ng pinagpaguran mo. Pag dumaan ka sa apoy, abo lang ang matitira sa'yo. Sayang, ano po, nagpakahirap pa naman, sayang. Kaya po, isinulat ni Paul. Bakit niya sinulat? Hindi niya makita yung pag-ibig. Yun po yun. Sa kabila ng sobrang gifted, sa kabila ng sobrang signs and wonders, walang pag-ibig. And Paul has to write it and address this. At ang sabi pa niya, verse 8, love never fails. Where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Mawawala lahat.
And verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yan. Sana wag pong masayang ang pagod, ang ating mga na-experience na mga signs and wonders, ang mga gifts na nagamit natin mightily just because nawala na yung ating puso. Naging ministry na lang. Kaya po pala nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Amen? And then next is the Holy Spirit desires to give. Ibibigay naman niya sa iyo yan. 1 Corinthians 12 verse 11, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have in New Living Translation. So kaya nga, each Christian is given spiritual gifts according to the Lord's choice. Tingnan mo katabi mo, meron yan. Walang isa man dito na uuwing luhaan. Lahat kayo may gift from the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige po, palapakan natin. Amen. Wala po siyang nakakalimutan. Every believer in Christ has a gift. Not one person has been forgotten. Kaya nga anointed ka eh. Pero tinatago mo. Ayaw mong ipahalata na anointed ka. Baka tawagin ako ni pastor. Bibigyan ako ng maraming assignment. Hindi na ako makakapag-malling pag Sunday. Hindi na ako makakapagpahinga pag Sabado. Itatago ko na lang. Kunyari, wala akong gift. Di ba? Kaya, salamat din sa aking anak dahil umuo na rin siya na mag-minister. Kaya sabi niya, Papa, parang dumami yung aking trabaho. Naintindihan po ng Panginoon yan. But definitely, siguro just to give you a world view or a perspective, lahat ng ginawa mo para sa lupa, mawawala lahat. Kahit na gaano pa man kagandang bahay, mansyon, building, assets, properties, golds, and all this accumulation of wealth and fame and plaque and all those things, mawawalang lahat yan. But only the things that you have done for the Lord Jesus Christ will remain forever. Amen po. So, hindi po nakakapanghinayang na gamitin ang gifts for the building up of His church. Kasi ang church na to, hindi ho ito panlupa lang. Mawawala ng lahat, pero tayo ay mabubuhay forever and ever in the eternity. And pagdating doon, meron po doong Bema Judgment Seat of Christ, sinabi na po ni Pastor Dong, may reward, may award, may crown ang bawat isa. So, napagod man tayo, nadagdagan man yung pagka-busy natin, at least may bahagi sa pagkaabala mo ang mananatili magpakailanman. Hindi yung napagod ka lang napagod sa mundong ito, pambihira, wala palang kabuluhan lahat yun pagdating sa Judgment Seat of Christ. Zero pala ang value nun. Sayang. Kung alam ko lang, sabi nga. So kaya nga, natuklasan na natin, dinesire natin, i-develop na natin. Ibig sabihin, God or gift must be used. Sabi sa 1 Timothy 4:14, do not neglect the spiritual gift you have given to you and confirmed by prophetic words when the elders had laid hands on you. I believe marami na pong nalay hands dito. Amen? And I believe because of that laying of hands na ginawa po sa inyo, natanggap po natin ang gift. Pero kanina sabi nga, you can discover it because it's already in you. And you can desire for it kasi po, ibinibigay naman talaga ng Holy Spirit po yan. Hindi po yan nakabase sa laying of hands. Kundi, ibinibigay yan according sa binasa natin kanina. And this is one of the things kung paano po ito natatanggap sa atin. Sabi nga dito, do not neglect. Ano po? Yun po kasi given to you and confirmed by prophetic words. So ito po'y kinukonfirm lamang. Opo, as we lay hands on you. And then, kaya nga, when you receive the gifts, use it accordingly.
for the purpose to glorify God and not yourself, to build the church and not to cause chaos. Yes, I saw, I recognize, I affirm and confirm, pastor ka. Pastor ka pala, brother. Ayan. So, ililihans ka na namin, kinukonfirm namin na pastor ka, para yung gifts mo na to, talagang lalo pang lumago. Amen? And ang purpose noon, ang sabi dito, hindi para sa iyong sarili. Ang sabi dito, use it accordingly. Purpose is to glorify God, hindi para ikaw ang maluwalhati. Matakot tayo pag ikaw na ang nalaluwalhati. Pag ikaw na ang nakikilala, ikaw na ang tinataas, nakakatakot na po yun. Kasi ang purpose na binigay ng Diyos sa iyo, ang gift na yan, para i-build up mo ang church. Halimbawa, ang ating church, kaya ka binigyan ng kanyang klaseng kagalingan to build up this church and not for chaos. Ibig sabihin, tutulong ka rito na ma-establish, maitayo, lumaki, lumaganap, maging impluensya, at maraming kaluluwa pa ang maligtas. Amen. At dahil ibinigay mo ang gift mo for the glory and honor of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. And the gift must not be hidden. Kasi tinatago talaga ng iba. Kahit anong tago mo dyan, nadidiscern po. Nadidiscern sa salita at galaw mo lang alam na. At kapag magsasalita ka, meron ka nababanggit na alam po, nadidiscern. Ano po? Kaya lang kasi nga nananaig ang pangailangan sa mundo. Dahil nakatira pa rin tayo sa mundo. Pero I know God is going to assure you na it doesn't mean neglect of family and neglect of your being stable or neglect of your duties para sa ikaw-unlad ng iyong pamilya. Sisiguraduhin ng Diyos na balanse ang lahat. Umuunlad ang pamilya mo, umuunlad din ang gawain niya. Pero hindi po balanse pag ikaw lang umuunlad ang gawain niya, hindi. Medyo meron po tayong pananagutan doon. Amen? Kaya nga, develop the gifts you have. Ngayon, alam na natin, nakita ko na, ang sabi ni 2 Timothy 1:6, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gifts God gave you when I laid my hands on you. Wow. Ano po bang ibig sabihin ng fan into flame? So, ang ibig lang po kasing sabihin nito, yung pong pamaypay, na andap-andap na yung apoy na yan, papaypayan po para umapoy uli. Ano po? At yung kailang dagdagan ng gatong para lalo pang umapoy. So, ibig sabihin tayo po ngayon, maaaring nasa iyo ang gift dahil inineglect mo na, dahil ayaw mo na siyang balikan, ayaw mo na siyang gamitin, itinatago mo na siya, aandap-andap na lang, konting kinang na lang. Pinapaalalahanan ka, kinumpirm yan sa iyo nung ikaw ay nilay hands. Paapuyin mo uli yan. O kung meron man na-discover mo, meron akong maliit. Ang sabi dito, i-develop mo, paypayan mo para umapoy, maglagablab, at magamit to establish God's ministry. To establish God's people. Wow. So the gift needs constant practice. Kailangan mo gamitin ng gamitin. Kung gusto mong i-fan into flame, gamitin mo ng gamitin. Kahit sa umpisa, parang lihis na. Ulitin natin. Ayan, hanggang mahit mo na. Kaya nga po yung mga gift na medyo natagalang nakaparada, nakatago, meron naman tayong pagpapractice. Practice muna. Practice hanggang magpalis na siya ng gusto. Fan into flames, metaphor used by Paul, suggests Timothy's tendency to neglect or depreciate his grace gift from God. The solution is always to be connected to the source who is God. Parang cellphone lang yan. Hindi pwedeng panay gamit. Alam mong naglolobat ka rin. Kailangan may charger. At ang charger natin ay ang banal na Espiritu. Amen? So, hindi mo pwedeng hayaan na maubos ang baterya mo. Kasi isang araw, hindi mo na rin pakikinabangan. At hindi iyon maganda para sa iyo.
Mamimiss mo ang napakaraming magagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Mamimiss mo ang magagandang privileges. Mamimiss mo ang magagandang karanasan. Mamimiss mo yung mga himala na dapat nakita mo, hindi mo na makikita yun. Mamimiss mo yung mga resulta na nagbago ng buhay ng mga tao, hindi mo na makikita yon. Sa halip, ang makikita mo lang pala yung sarili mo. At pag sarili mo lang ng sarili ang tinignan mo, isang araw, malulungkot ka rin. And it would not be enough. So kaya nga po, ang spiritual gifts defined, it is a unique capacity. It is given by the Holy Spirit. It is given to each believer. It is for service to the church. It is to cause the church to progress quantitatively, qualitatively, organically. Ano po bang ibig sabihin nun, Pastor? Quantitative church growth ang ibig sabihin. Outward. Lumalaki po tayo. Qualitative church growth, lumalaki kayo. Lumalago ka. Amen. Nagmamature ka. Organic church. Yung kaninang sabi ko, yung mga maaaring dito ka na lumaki, dito ka na natuto, dito ka na develop. Organic. Dito ka na gagamitin ng Panginoon. Organic church growth. Yung iba sa inyo, dumating binata, yung iba sa inyo, nag-asawa na. Pero dito ka na uli sumampa at nagpa-develop at lumago at na-discover ang gift at ginamit ang gift. So, becomes organic as well. Pwede yung mga baby na isinilang na, dito na isinilang, ano po, yan, organic. Yung anak ko, organic na organic kasi siya po ay lumaki sa church. Ano po? Okay? So, pero ang mga kapatiran natin, ang tawag doon ay homegrown. Dito ka lumaki. At ito po yung epekto nung tayo po ay nabigyan ng gift ng Holy Spirit. Kaya nga in our conclusion, all the gifts of the Holy Spirit mentioned in the New Testament are intended for today. Baptism in the Holy Spirit is an empowering experience subsequent to conversion and should be sought by Christians today. When baptism in the Holy Spirit occurs, people will speak in tongues as a sign that they have received this experience and gifts will be activated. An urgent call of the times, give priorities in activating the gifts. Love should be the motive in serving. Obedience in sharing the gifts. Win more souls through the gifts. Kaya nga, ito pong mensahe ng Panginoon sa atin, glow in the Spirit. It's a matter of urgency sapagkat akala natin walang ganon at hindi natin pinapansin. Pwede ko palang i-prioritize. At kapag nakita ko na at nagagamit ko na, huwag natin kakalimutan, the motive must be love. And we must obey the Lord in sharing the gift and continue to win more souls using that gift. Tumayo po tayong lahat. Probably in our hearts, Lord, I wanted that. Lord, gusto ko po ng gift. Lord, hanggang ngayon, di ko pa nadidiscover. Lord, but I desire makita ko siya, ma-develop ko siya, so that you can also use me to grow this church, to advance your kingdom, to be a blessing. Sa awit na ito ay awitin natin ito ng awitin ng panalangin na gusto natin na ang Diyos ay gamitin tayo. Here I
I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Hallelujah. Here I am, Lord, use me. We wanted to be used by the Lord, Here I am, Lord, send me for your glory. but we are a little bit hesitant because there are some things that probably we thought we are not qualified. Pero ang Panginoon ay nagsabing, it's not because of your qualification. Because God has qualified you already. All you have to do is to believe. Discover what God has given you. Desire for that. The things that you know is needed in the church. And develop that so that God will use you to build up this church. Not only that, but it will cause you to grow. Mag-grow ka habang nag-grow ang church. And today, kung ikaw ay narito for the first time or hindi mo pa nasubukan tanggapin si Christ as your Lord and Savior, maaari kang pumunta sa harap, magpe-pray po tayo. Kung may prayer request ka naman, meron ka mga nais idalangin sa Diyos, maaari ka rin lumapit sa harap. And of course, kung nais mo rin na ang gift na ito ay talagang maging malinaw sa iyo at matanggap mo, maaari ka rin lumapit sa harap. Hallelujah. Sige po, you can come to the front and we will be praying for you. Hallelujah. Those of you na you know you have prayer requests from the Lord, maaari po kayong lumapit sa harap. We will just be praying for you. Kung nais mo na may panalangin, lumapit ka sa harap. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for these precious souls. And hallelujah. Habang umaawit po ang ating singers. Hallelujah. Sige po, lumapit po tayo. We will be praying for you. Hallelujah. You know these people. You know these people. Halabasa karabasan the Lord. Halabasa karabasan the Lord. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory.
really help me discover the gifts. For I desire for that. So that I can develop it. But Lord, right now, may kapatiran po kami na narito ngayon sa harap. They have some requests in their hearts. A specific request that you alone knows. I pray for them who have come for healing. I pray for them who have come for miracle. I pray for them who have come for your forgiveness. I pray for them who have come for restoration. I pray for them, oh God, who have come because they are emotionally broken. Because, Lord, nanghihina po sila. I pray for them who have come, oh Lord God, they have this big request from you, Lord. Nalalagay sila sa alanganin. May mga sitwasyon sila, Panginoon. And they have come because they believe that you alone, oh God, can help them. You alone can intervene. You alone can heal. You alone can make them whole again. You alone can give them the strength that they needed. You alone can instill in their hearts that peace and hope and assurance, oh God, that they are not alone, that you are with them and that you will guide them, oh God, and bless them and favor them. Lord, salamat, you would be the one to take care of all those things that we worry about. As you have said in your word, kapag inuna ka namin, uunahin mo rin kami. We heard about the gifts. Ang lahat ng alalahanin namin, gusto na po namin iibigay sa iyo lahat. Hindi na po namin gustong kargahin ito, mabigat na po. Gusto na po namin ipasa sa iyo. At gusto na po namin mag-focus, Lord, ano ba yung gift na ito na binigay mo sa akin? Lord, may you reveal it to us. May you help us discover it as they have come forward. They wanted to receive that, oh Lord. They wanted to activate the gift, oh God. So in the name of Jesus, oh Lord, here they are. Lord God, we are praying, oh God, for your divine intervention. Lord, hallelujah. Panginoon, i-bless mo po mga kapatid kong ito. Hayaan mong sa pag-pray sa kanila ay matanggap po nila ang iyo pong blessing, Lord. Blessing for my brother. You know his heart. Blessing for my brother. Lord, activate the gift. Activate the gift, oh Lord God. Lord, you will be the one to take care of all their needs, oh God. Lord, activate, oh God, the life, the faith. Activate, oh God, the gift that you have given, that you have entrusted. Activate, oh Lord God, the healing, oh God, the strength, oh God, the restoration, the anointing, oh Lord. Activate, oh God, the gifts, oh Lord God. Let your gifts be activated in their lives, oh Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh Lord, that the strength that they needed, oh God, Lord, activate that gift that they will be used, oh Lord God, in the ministry. Magamit mo sila, Panginoon, sa gawain. Magamit mo sila, Panginoon, ng may kalakasan. Magamit mo sila ng ang gift, ang siyang nangyayari sa buhay nila, Lord. Let them experience that power that comes from you, Lord, in the name of Jesus, oh God. Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, hayaan mo ang gift na ito ay matanggap po nila at maging malinaw po sa kanila ang mga gifts na ibinibigay mo po sa kanila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sura bababakarabasandalala parasikirabasanda, Lord. Hasta karabasandalanda kirabasandalabanda. Hallelujah, Jesus. Ora babababakarabasanda, Lord. Halabarasakarabatanda. Handarabasakarabasanda, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid. I know, God, na bagamat hindi ko man sila naabot lahat, but Lord, you are the one who is going to bless them. You are the one who is touching their hearts right now. You are the one who is blessing them right now, oh God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Dong, yung pong banda rito, pakidantayan na lang ng kamay. Hallelujah. Salamat po. Ora bababasa karabasanda, Lord. Salamat po. Yes, oh Lord. Ang iyo pong sabi, as we lay hands, we confirm that, Lord, as they discover, we confirm. Lord, as they desire, we confirm. Lord, the gifts, Lord, is been given, oh God. And Lord, you will be the one to guide them and lead them.
that these gifts be developed, this gift, O God, be mag-manifest po ito, Panginoon. At Lord, makikita namin itong ginagamit nila in strengthening your church, in developing your church, in establishing your church. O God, salamat din sa healing, salamat din sa miracles, salamat sa faith, salamat sa lahat ng gifts na ito na ibinibigay mo po sa iyong mga anak right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Ora bababa sa karabasanda, hallelujah. Handaraba sa karabasanda, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. As we now conclude this time, Lord, we receive it right now. We receive it by faith. We will develop it from now on. We will fan it into flame. Gagamitin namin ito in building up your church, in giving glory to your name, for our own growth, and for the advancement of your kingdom. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we also pray for our tithes and offerings. We have our own needs, and we have, Lord God, obligations and responsibilities. But we believe ikaw po ang magmumultiply ng blessing na binibigay namin ngayon. Ang aming ikapo, ang aming offering, hindi po ito kabawasan. Bagkus, Lord, ito ay act of faith na ang natira sa amin ay hindi po mauubos, kundi lalo mong padadamihin. You will give us opportunities. You will bless our business. You will bless the works of our hands. Lord, you will expand our territories, O God. Lord, we will be seeing your intervention, your provision. Lord, ang kasaganaan, ang aking pong sinasalita na siyang magaganap sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, samahan mo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Samahan mo kami, Panginoon, sa biyaya ng Panginoong Kristo, sa pagkikipag-ugnayan ng Banal na Espiritu, at sa pag-ibig ng Ama. Lord, ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. God bless you all. May announcement po si Brother Edwin. Lahat po ng mga tatay, sige po, punta po na kayo rito para sa picture taking po. Sandali lang po ito. Lahat po ng mga tatay, please come po. Again, stay safe, everyone. CLDP students, see you all at 1:15 today. God bless everyone and have a happy Sunday. So, mga tatay,